Hello mga kasari, for today's video, for today's vlog, ito na naman po ang ganap ngayong araw. At dahil ubos na ang ating ingredients, ayan, bili muna tayo. Pero ang binili ko dito ay sibuyas at bawang lamang dahil sobra namang mahal ng luya at ng kamatis. Di ko na pinakita, bumili rin ako ng tuyo dyan guys. Para naman kasing kahit mahal ang tuyo ay okay lang sa mga tao na sila ay bumili ng ganun. Talaga namang sobrang mahal din pati ng tuyo. Sumasabay na din yata sa mga ingredients. At dahil nga kailangan natin bumili ng ingredients, hindi rin pwede na hindi tayo magtinda nito. Kasi sa araw-araw, kahit naman tayo ay ito rin naman ang ating ginagamit. Kaya pikit mata ay atin itong bibilhin. Kasi kawawa din naman ang ating mga customer kapag naghanap na wala tayo, edi sa iba din sila bibili. Char! At sakto nga lang pala ang binili kong sibuyas para kahit papano ay afford ng ating mga mamimili. At di rin naman ako bumili ng marami, sakto lang din ang dami ng aking binili, kalahating kilo lang para kahit papano ilang araw lang ay makakapamili tayo kapag naubos agad. Sinamahan ko na nga rin ng bawang at para kahit papano ay meron tayong stocks. Ayan na nga po, isa-isa ko nang inilagay sa kanilang lagayan para kahit papano ay mabilis lang ang ating pagkuha at pag-abot sa ating mga tumer. Ngayon po nga lang naisip na kapag ikaw pala ay may tindahang sarili ay lahat importante ang oras, lalo na ang presyo ng mga binibili mo rin. Ayan na nga po, pagkatapos ko nga po magripak ng tuyo ay inihanda ko na nga din po ang ating pagkain sa pananghalian. Nakaramdam talaga tayo ng gutom kaya ayan, tamang kain po muna tayo. Halika kayo guys, tayo kumain nga po muna. Wow! At dahil nga nakaramdam ako ng gutom, lapang na to guys. So ayan, at dahil nga tindera ka nga, hindi pwede ang paupo-upo. Ayan, pagkatapos ko nga kumain, nagpahinga lang tayo ng konti. At eto na naman, meron na naman tayong gagawin. Samahan nyo nga ako guys sa aking gagawin dito sa aking munting tindahan. Tara! So yan na nga guys, at kailangan nga natin punasan at dahil nga medyo maalikabok na nga ang ating ibang mga paninda. Syempre kahit pa paano ilagi natin i-check yung ating mga paninda. Baka naman kasi hindi
hindi natin alam ay napaka maalikabok na. Dito kasi sa amin ay talaga namang maalikabok lalo na kapag mainit ang panahon. Pero ngayon, syempre, dahil paulan-ulan naman, ayan, ito ang pagkakataon na kailangan natin talagang malinisan. Pero lagi naman natin chinecheck kung marumi o malinis ang ating mga paninda. So yan, at ito nga napakagandang bagay talaga na ginagawa natin na kapag tayo nga ay naglilinis ay nakikita o nalalaman natin yung mga items na wala na sa atin. Katulad nga niya ng ating mga Milo at ng ating burst tray at iba pang mga binibili ng ating mga customer ay nakikita natin medyo kulang-kulang na. Sunod na naman natin makapaglista para kahit papaano ay makapamili na naman tayo ulit. At meron nga din pala akong i-share sa inyo katulad niyan, isa sa mga natutunan ko din dito, ang pag-check din natin ng ating mga pinapamili dahil minsan hindi nga natin alam ay kumbaga mayroon na palang na-expired sa ating mga paninda. Yun ang isa sa mga bagay na napansin ko din sa aking paninda, katulad halimbawa ng ating mga soft drinks na hindi natin na-check na yun pala ay expired na. Kumbaga may expiration kasi ang mga soft drinks na ating pinamimili. Eh di masasayang lang din ang iba nating puhunan na ating ibinili sa ating mga soft drinks. So ayan, pasensya na nga guys dahil meron akong customer na kaya ayan, nagpahinga muna at nakipag-maritisan pa. Char! Hindi naman pwede na kapag kami bumili sa atin ay hindi natin papansinin. Siyempre kahit pa paano ay tamang kwento muna kahit pa paano para lahat ng mga customer ay maaliw din naman sa atin na hindi tayo isnabero pagdating sa kanila na nakikipag-usap. Sa totoo lang guys, nagsimula ako ng 5K pero pinipilit ko maging maayos ang aking paninda. Meron namang mga nangungutang pero sa biyaya naman ng Panginoon ay wala namang pasaway sa ating tindahan ngayon. So ayan, pag-aalis nga ng ating customer ay pinagpatuloy natin ang ating pag-aayos ng ating tinda. At hindi maiwasan na maya-maya lang ay mayroong bumibili sa atin. Ito ang isa sa pinapasalamatan ko sa Panginoon dahil kahit papaano, maliit man ang ating tindahan, ay patuloy at patuloy lang ang ating mga customer kahit papaano. Marami rin naman dito may mga tindahan na sa amin. Siguro ay 4 kami sa looban na yan. Pero sa biyaya nga ng Diyos ay ayan, nakakapagpatuloy tayo ng paghahanap buhay. Isa sa pinakamalaking biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Inilipat ko nga lang pala guys yung aking mga paninda dahil nga medyo mataas ang aking napaglagyan. Kaya ayan, inilagay ko sa medyo kababaan lang na mabilis maabos. So ayan na nga guys, nasabi ko nga sa inyo kanina yung mga about doon sa mga nag-i-expired na mga items na binibili natin. So kailangan nga po natin talagang i-check lagi ang ating mga pinapamili. Dahil hindi nga po natin alam na ma-expire na nga pala tayo ng items. So ayan, katulad na nga kanina nabanggit ko na about nga sa mga items na tayo ay lagi tayong mag-check ng mga items kung ito ba ay ma-expired na o hindi pa. Dahil hindi natin napapansin, minsan ma-expired na pala tayong items na binili. Kaya ayan, need po natin itong i-check. At manghinayang man tayo, syempre wala tayong magagawa dahil nangyari na ang gawin na lang natin ay baguhin natin ang sistema. Kaya ugaliin po natin mag-check ng ating mga paninda. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang aking bubong ay medyo sira-sira na. Medyo may mga butas-butas na nga din at nilalagyan na nga lang namin ng plastic. Pero hindi yan hadlang upang hindi kami makapaghanap buhay dito. Sabi nga nila guys, para-paraan lang para tayo ay makapaghanap buhay. Kapag gusto nga daw ay may paraan. Kapag ayaw ay maraming dahilan. So ayan, hanggang dito na nga lang po. Please like and subscribe to my YouTube channel.